Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, magsisimula tayo sa pagbibigay po ng tafsir o pinaiksing pagbibigay kahulugan sa mga maiiksing surah sa Quran at magsisimula po tayo sa Suratud Duha. Ang Ad-Duha ay ang unang bahagi po ng maghapon. Ito po yung magsisimula po ang oras nito pagsikat ng araw. Yan po ang ibig sabihin ng Ad-Duha ay magsisimulang oras nito pagsikat ng araw. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Wad-duha. Ang ibig sabihin ng Ad-Duha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanumpa siya sa oras na ito ng duha. Nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may karapatan na manumpa sa mga bagay, sa panahon, sa prutas, dahil siya po yung tagapaglikha. Pero tayo po ay hindi po tayo pwedeng manumpa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito po ay isang uri ng pagtatambal. Wal-layli idha saja. At nanumpa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi kapag ito ay dumating na ang kadiliman nito. So kapag dumating na ang gabi, ay nanumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala dito, wal-layli idha saja. At nanumpa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi kapag ito ay dumating na sa kanyang nilikha at pumasok na ang kadiliman nito. So nanumpa ang Allah sa oras na yan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad ay hindi kanya pinabayaan at hindi kanya kinagalitan o kinapuutan dahil sa pagka-delay na pagdating ng revelasyon sa iyo. So ang Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad ay hindi siya nagalit sa iyo. Hindi siya galit sa iyo at hindi kanya pinabayaan dahil sa hindi agad dumating sa iyo ang revelasyon niya. Walal-akhiratu khayrun laka minal ula. Ang kabilang buhay mo o Muhammad ay mas mainam ito kaysa sa mundo mo. Ang kabilang buhay mo Muhammad, walal-akhiratu khayrun laka minal ula. Ang iyong kabilang buhay ay mas mainam sa iyo kaysa bagay na nasa mundo mo o itong mundo natin. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. At walang pag-alinlangan o Muhammad na ipagkakaloob sa iyo ng iyong Panginoon ng bagay na iyong kasisiyahan. Ito po yung gantimpala sa kabilang buhay ay walang pag-alinlangan na ipagkakaloob ito sa iyo ng Allah o Muhammad sa kabilang buhay ang bagay na ikakasaya mo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Hindi ba o Muhammad natagpuan ka na isa kang ulila pagkatapos ay kinalinga ka at inaruga ka, inalagaan ka ng Allah. Ikaw o Muhammad, alam yajid ka yatiman fa'awa, hindi ba't natagpuan ka ng Allah na ikaw ay isang yatim, isang ulila, pagkatapos ay ikaw ay kinalinga. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. At natagpuan ka rin na ikaw ay ligaw o ikaw ay naligaw pagkatapos ikaw ay pinatnubayan. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. At ikaw rin ay natagpuan na ulubi, dukha, pagkatapos ay ikaw ay pinayaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinayaman mula sa kapanatagan ng loob, pinayaman mula sa pagtitiis. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ikaw o Muhammad, ang mga ulila, fala takhar, huwag mo silang abusuhin. Ang mga yatim, tulungan sila at huwag silang abusuhin. Fala takhar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. At ang mga nangihingi at nagmamalimos o Muhammad, fala tanhar, huwag mo silang ipagtabuyan. Bigyan mo sila ng tulong o Muhammad, silang mga nagmamalimos. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. At ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo Muhammad, ito ay iyong ipalaganap, iyong pag-usapan. Yung ikwento, ipakita ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay magpasalamat sa biyaya ng Allah at ito ay ikwento ang tungkol sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.